Opo, kayo po ba napansin din ninyo na hindi tulad ng noong September 21 ay talagang bumaba yung attendees o participants dito po sa nangyari kahapon na kilos protesta? Yes, medyo nga mas konti kaysa i-compare sa September 21. Pero sa tingin naman namin, pareho rin naman na powerful yung naging parang message or powerful yung naging indikasyon na nandun na dinagsa pa rin na mga tao, na mga iba't ibang grupo. At yung panawagan, yung mga messages ay still the same, very powerful pa rin po. So it's not really in the number, kundi yung pinaka-message ng okasyon. May mga nagsasabi po, ay mahalaga. Yes, ma'am. May mga nagsasabi po na baka nataon po kasi na it is the finals exam week of most colleges and universities. Kasama rin kaya yun sa dahilan? Yes, it could be. Isa rin po yan sa factors, ano po. Pero as I said, mas marami man o hindi, ang importante pa rin ay malinaw yung naging mensahe, powerful yung naging mensahe, nagkakaisa pa rin yung mga nandoon, nagkakaisa yung yung mga panawagan. So, yung reaksyon naman po ninyo doon sa pag-aanalisa ng iba na parang medyo nalilito sa mensahe ang tao na hindi na nila alam kung saan sila kikiling, kung ano ba yung mensahe sa Luneta, ano yung mensahe sa EDSA? Actually, yung commonality talaga, Corina, is that both yung crowd sa PPM, sa EDSA, tsaka yung sa Luneta, ay yung panawagan ng pananagutan. Yung lahat na dapat managot, base sa ebidensya, dapat managot. Sino man siya, sino man sila, mataas man o hindi, basta matumbok ng ebidensya, kailangan managot. Yun ang common na panawagan. Kaya wala namang kalituhan doon. Yung parang naging difference lang talaga is that, kasi nga, yung panawagan sa mga conveners, yung mga nandun sa Luneta, is that meron silang proposal yung tungkol sa creation or establishment ng so-called People's Transition Council. Yun naman ang hindi sinasang-ayunan ng yung mga nandoon sa EDSA, na lininaw naman po yan ni Cardinal Ambo David, na kailangan muna sa ngayon ay sundin yung lahat ng mga nasa konstitusyon, yung within. Anuman yung mga steps ngayon, anuman yung mga solusyon, siguraduhin dapat na ito ay within the constitutional framework. Kasi meron naman tayong mga proseso. At for now ay nasusunod naman yung mga proseso na yan dahil nga merong investigasyon. So yung pag-create, kasi nga yung mga, nandyan, wala yun yung People's Transition Council, wala yan sa konstitusyon. Ayun, kung yung tungkol sa pag-resign, yes, kung magre-resign, voluntaryo nga, and then meron mga rules of succession. Kasi kung pareho magre-resign, halimbawa, yung Pangulo, tsaka yung Vice-Presidente, ay meron dapat mag-take over muna in an acting capacity. Pero wala yung People's Transition Council na yan. Kasi ang daming uncertainties niyan. Ang daming mga unknowns. Unang-una, sino ang mga uupo dyan? Who will compose that body? Sino ang pipili niyan? Basta So ito baka po may ay mga unintended consequences. yes, basta wala po kasi itong mga provision sa saligang batas. Ito naman pong anti-political dynasty bill. Ano po ang tsansa nito na makukumbinsi ang mga political families na ito'y suportahan, lalo na sa mababang kapulungan? Dito naman po sa House ay talaga namang nagiging mas open na. Kasi in the first place, yung Speaker ay sinabi na niya na ipupush din niya ang anti-political dynasty bill. In fact, meron siyang sariling version. Although hindi pa ho namin nakikita, I'm not sure kung talagang na-file na niya. I think maybe this week, ipa-file na niya yung kanyang version. And there have been several bills already
anti-political dynasty bills dito sa House. Nakapag-file na rin po ako. Isa po yan sa na-file ko po, and several other groups and other lawmakers have filed already. So that means nagiging open yung mga marami na rin dito sa House of Representatives. Yung pag-uusapan na lang yung mga magkakaroon syempre yan ng mga debate pa up to what degree, is it second degree, fourth degree, and ano ba yung mga limitasyon, is it going to be really yung isa lang ba dapat, dalawa or whatever. So meron pa syempre yan mga compromises din na kailangan yung maging open din yung mga differences dun sa mga versions ng Okay. kanya-kanyang mga bills.